Hello mga besh! Welcome back to my channel. Ito ulit ang inyong lingkod na si Mercy na bumabati sa inyo na isang magandang araw po sa ating lahat dyan. So mga besh, kung hindi ka pa nag-subscribe, please hit the subscribe button and don't forget the bell button para ma-update ka sa mga upcoming vlogs pa natin. Alright mga besh, today's episode, we're going to repat my Echeverria elegans. Ayan mga besh. Itong dalawang Echeverria elegans ko. So, medyo nag-outgrow na siya masyado sa kanyang paso. Ayan, tingnan nyo. Kaya, kailangan na talaga niya ng repotting. So, meron siyang mga tuyong dahon earlier, but tinanggal ko na. And, ayan, besh, tingnan nyo. Mayroon na siyang aerial roots. Ayan, na masisilip nyo na dyan. So, ayan. Handa na ba kayo? Ako handa din at excited na ako. Tara, samahan nyo ako. So, ayan mga besh, ito po yung ating dalawang Echeverria elegans na ililipat po natin ng pot dito po. Ayan, tingnan nyo po. Well drained po yung ating mga pasong gagamitin sa kanya. Ayan. To make sure po na mag-drain talaga yung water. And also, ready na din po yung kanyang sowel na gagamitin natin. Ayan, yung ating premix na succulent sowel. Ayan. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung content nito, ilalagay ko po yung link below para po dun sa aking mixture na ginawa para dito sa sowel na to. Mga besh, huwag po kayong mag-alala para alam nyo po yung inyong gagamitin. Para naman po sa ating Echeverria care tips para po mapanatili niyo yung kanyang magandang rosette tulad nito mga bash. Kailangan lang po natin na ilagay natin sila sa well light area. Yan. Kasi pag hindi po natin sila inilagay sa well light area mga bash, magiging elongated sila or hahaba yung stem nila, then mag-i-spread yung dahon nila. So yun mga bash, kaya kailangan nakalagay po sila sa well light area. Wag naman po natin ilagay sa direct sunlight area kasi po mga bash, magkakaroon po sila ng what we call sunburn. Ito yung mga dahon nila magkaka-sunburn. So ayan, medyo delicate po kasi talaga to si Echeverria elegans. So what will we do mga bash? Hindi ko na po siya i-air dry. Ililipat ko na siya ng tuluyan dito sa kanyang new pot. And at the same time mga bash, itong kanyang bagong sowel, ito papalitan natin to ng fresh one. So ito na nga po yun mga besh, ipapalit natin. And then po mga besh, nang hindi natin siya didiligan for almost 2 weeks. Ayan. Kasi hahayaan natin silang mag-adapt sa kanilang new environment bago po natin sila i-introduce ng tubig o bago natin sila didiligan ng pakonti-konti. So ayan, tara, samahan niyo ko.
natin sila inner dry, diba? So, ang ginawa ko po ay pagkatanggal sa kanila sa pots nila ay nilinis ko lang yung roots nila and then chinek ko kung may root rot or may stem rot or kung may nakita tayong hindi maganda dun sa roots, yun. So, tinanggal ko lang po yung mga maninipis na roots to encourage more root growth. So, yun lang po ang ginawa natin mga besh. Hindi ko na po tinanggalin ng mas maraming roots kasi ayaw, as I said sa mga previous video ko po, ayaw ko po masyadong stress or nadi-disturb yung process ng mga plants ko. So, hinahayaan ko po siya ng ganun. Nagsusurvive naman sila on that technique mga besh. So, sinishare ko sa inyo. Maybe mag-work din sa inyo kasi sa akin nag-work po yung ganun. So, hindi ko na po siya masyadong tinitrim. As I said, ulit, tinatanggalan ko lang siya ng maninipis na roots. So, encourage more roots growth. So, ayan mga besh. Tapos na tayo sa paglilipat ng ating Echeveria elegans. Ayan. Kung nakikita nyo, pinakita ko itong isa. Medyo saggy na yung isang leaves niya. So, it's a sign na hindi na po siya masaya sa kanyang old pot. So, yun. Kailangan na talaga natin siyang iripat mga besh. So, after this one, ilalagay natin ito sa bright shaded area mga besh. And to make sure na mag-i-stabilize siya, hahayaan natin sila doon. Hindi muna natin uwa-water as I said for 2 weeks. Ayan, hanggang ma-adapt nila yung kanilang bagong environment. After this one mga besh, titignan natin kung magiging masaya na sila dito sa kanilang new pot. Hopefully, magiging masaya na sila dito sa kanilang new pot kasi tingnan nyo naman, napakaluwang na ng kanilang new pots. So, ayan mga besh. And always remember, kailangan natin gumamit ng well-drained na paso para sa ating mga succulent para mabilis po ang pag-drain ng water pag nagwa-water po tayo sa kanila. And also mga besh, yung soil na gagamitin natin ay yung well-drained na soil. As I said, meron po akong minimix na soil especially for my succulents. So, ilalagay ko po yung link below para alam nyo po kung ano po yung soil na ginagamit ko for this plant. So, ayan mga besh. Kung may mga tanong kayo, feel free to drop your comment down below. And also, thank you nga pala sa ating mga bagong subscribers dyan. Pasalamat po sa pagtangkilik at sa mga hindi pa nag-subscribe. Hit the subscribe button and don't forget the bell button para ma-update kayo sa mga upcoming vlogs natin. At kung nagustuhan nyo itong ating video, kindly share it with your friends mga besh. So, ayan mga besh. Ayan, pasilip ulit sa Echeveria elegans natin. Ayan, nakakatuwa silang tingnan. So, ayan mga besh, hanggang sa susunod. Ito ulit ang inyong kalikod na si Mercy. Nababati sa inyo ng isang magandang araw sa inyong lahat. But, bye-bye for now mga besh. I'll see you next time.